watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, mauwi nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi mauli bukti. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panahon mo, mawi mo man, ug ipangandoy ning tanan ko, isaliganin mo, mawi maglao ang kinabuhi nga hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mabalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. Awana mo lahukay sa luma, mao'y magmalaumon, unang Ginoo ang atong sunod. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panahon mo, mawi mo man, ug ipangandoy ning tanan ko, isaliganin mo, mawi maglao ang kinabuhi nga Isulong ang hinagiban sa pagkamatarong, o gituya ang mga kaluyaho, patindugan Jesus ako, kung liuna ang pagtuong, aron ako
nako. Kalipay ug dalangpanan, muabot man ang problema. Walay may kapahimulag, walay may kakumpara sa imo
palayo ng pagpaambing sa mga taong naapa sa kanitnit. Arong di paninglan sa ulahing panahon, Diyos mangunta na sa ang imong panahon. Babae o lalaki, gitawa kita, magtambok o maniwang ipili ka niya. May pares o wala pa, dayong lang kita, iusa sa pagtawag. Babae o lalaki, gitawa kita, matambok o maniwang ipili ka niya. May pares o wala pa, dayong lang kita, iusa sa pagtawag. Buhat na puso na. Our speaker tonight is a woman of faith, compassion, and service. Born in Dumaguete City to dedicated Adventist parents who serve in the publishing ministry. Her childhood years were spent in Zamboanga City, where she completed her elementary education at J. Jairus School. She later pursued her high school studies at Mindanao Mission Academy in Manticao, Misamis Oriental, and then went on to earn her Bachelor of Science in Nursing from Mountain View College. Professionally, she is a registered nurse and has dedicated many years to shaping the next generation of healthcare professionals. She served as a clinical instructor in several reputable institutions, including Western Mindanao State University in Zamboanga City, Medina College in Ipil, Zamboanga, Sibugay, and Adventist Medical Center College in Iligan City. Fondly known by a young neighbor as the teacher nurse, she carries both roles with grace and humility. In 2022, she stepped into a new role as secretary at the South Philippine Union Conference in Cagayan de Oro City, assisting in the ministerial department, youth, health, and 1,000 missionary movement. Today, she continues her ministry as the MSA Coordinator and Children's Ministries Director at Southern Mindanao Mission. She is the devoted wife of Pastor Neil Dumamo, the current president of the Southern Mindanao Mission. And together, they are blessed with a daughter, Sanya Joy Mamak, a bright grade 5 student at Atis SDA School. Let us open our hearts and minds as we welcome our speaker, Mrs. Marijoy Valenzuela Visera Cedron Mamak. Mayong gabi mga kapaglaom. Welcome na usab sa another series of Harvest 2025 celebrating love. Kamusta? I hope nga everyone is ready to receive and his message for tonight. Akong gidapit ang tanan sa pagduko sa pag-ampo. Among langit nun nga mahan, among angyo Ginoo nga ikaw magaabli sa among hunahuna sa among kasing-kasing aron na masabta namo ang imong mensahe alang kanamo karong gabi una. Salamat kay Ginoo pag-bless sa Hope Channel. Mga crew members diri ang equipments nga mag-function. Salamat kay Ginoo sa pag-bless kanamong tanan karong gabi una. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampo o pagpasaylo sa among mga sala. Sa ngalan Jesus among manluluwas. Amen. Mga kapaglaom, kamusta? Welcome na usab sa atong series. And tonight, I hope nga na mo maminaw if you have your notebook or unsa manggaling, and I hope nga inyohang sa panimalay naa sa inyohang tapad kay atong tun-an ang pulong sa Ginoo karong gabi na. Si Norman Vincent Peale
sa iyang libro nga Power of the Plus Factor, nangutana siya, pangutana, o ako po ning pangutana, usa nato karon gabi una. What is the greatest power in the universe, mga kapaglaom? Unsa ang grabe no, pinakadako nga gahom kalibutan? Is it hurricane, kaning mga alimpulos, tornado, tidal wave, or earthquake? How about ang kaning mag-explode ang volcano? Now, these are tremendous manifestations of the nature strength, mga kapaglaom. But, dili na mao ang greatest power. Unsa kaha ni mga kaigsuonan? According to Norman Vincent Peale, ang libro, page 170, nagaingon, the flow of power between the Creator and man is the world's greatest power. O kani ma-release lang ni siya and transmitted by means of a mechanism known as prayer. Pag-ampo, mga kapaglaom. Siguro itong hunahuna ay pag-ampo raman di ay. We think about ritual, o unsa mga pag-ampo nga memorize. But you know, we should not and we cannot underestimate the power of a prayer. Sa panahon 1, ang usa sa iyang mga disipulo nag-ingon, nangutana jud no og nangayo og kanang tabang kang Jesus. Ingon ang usa sa iyang mga disipulo, ingon siya, Lord, Ginoon, teach us how to pray. Kay nga naman, because they saw in Jesus, no? Makita gyud nila nga sayo sa kabuntagon, mugawa gyud na si Ginoong Hesus, no? Ngit-ngit pa, tuan na siya sa gawas, and makita nila how Jesus prayed, talking intimately with His Father. Nakita nila how intimate and powerful Jesus' prayers were. Prayer was not new to them, mga kapaglaom. Sa mga disipulo ni Jesus, kabalo sila unsang pag-ampo tungod kay sila Jews, and they have memorized a lot of prayer. No, dagan kay silang na-memorize. Pero sa prayer ni Jesus, lahi. Nakita nila nga lahi gyud, and there is power in His prayer. Singon sila, but Jesus' personal heart-to-heart way of praying was different. Lahi naman ang gimemorize, mga kapaglaom, no? O gyud sa kasing-kasing. Yes, the disciples were asking for help to learn how to pray in a way that really connects to God. Discover Jesus in His Word and in prayer. Kabaluta, Jesus, God communicates to us through reading His Word, ang pagbasa sa iyang Biblia, ug ang pag-ampo. Tungod niini na atay closer relationship with God. Ang balaang kasulatan, mga kapaglaom, mauni ang love letter sa Ginoo sa matag usa. No, love letter niya. In it, we discover who God is. Nga siya ang maglalalang o kita ang iyahang binuhat, no, creature. And we are fragile. So He is so concerned with us. And He longs to do in and through us as His children. So, siya ang maglalalang, siya ang atong amahan. Ang iyahang ang pulong sa Ginoo is holy, trustworthy, and timely. Kung naka-experience sa mga kapaglaom, no?
na sa panahon nga dili mo kasabot sa inyong hangibati. Baka may problema or na mga challenges nga inyong atubang or kanang nangita lang mo og inspirasyon. Inyong ablihan ang inyong Bible. Unya, pag abli ninyo, in your eyes, makakita fix on just one text, o mabasa nimo nga, that text, maogyud na ang imong gikinahanglan in that very hour. Yes, no? Pagbasa sa Bible is very, very important. And we know that God's Word is trustworthy. Ato yung makasalig yun ta nga ang pulong sa Ginoo, no? Masaliga nato and timely. Kay sa panahon nga medyo lain ang atong gibatsyag, we have been facing challenges, unya atong basahon ang pulong sa Ginoo, matingala ta, no? It's really timely because pagbasa nato, our eyes will fall on the very words, the very verse nga atong gikinahanglan, ana gyud nga mismo nga oras. O kanang mismo nga taknaa. Makaingon jud ka nga, nabasa gyud sa Ginoo akong hunahuna, no? O unsay na nasa kong kasing-kasing, and it will really give us the relief we need. The Bible is holy, and giyon sa man nato pag-keep atong Bible. Bisig asa ra ba natong ibutang? Let us remember this is God's word for us. His word is the highest authority and a never-failing light shining in the darkness. Unya mga kapaglaom, mabasa nato sa Desire of Ages, page 185. Niingon diha, the longer we are in the heaven of bliss, the more and still more of glory will be open to us. And the more we know of God, the more intense will be our happiness. Mga kapaglaom, kamusta atong prayer life? Kamusta atong meditation with God? When we read our Bible, pila ra ba ka minutes? Ang Spirit of Prophecy says nga at least an hour with God. And according to the atong nabasa, no? Nga the longer, no? Samtang gadugay o basa sa pulong sa Ginoo, we are in the heaven of bliss. The more nga masabtan pag yun nato, ma-open natong mind kung unsa gyud ang ipasabot ana nga verse ug unsa ang message sa atong Ginoo kanang ato ang pinaagi ana nga bersikulo. So it is an hour spent with God. While God's written word is the anchor of our faith and our relationship with Him, prayer is the breath of the soul. Ang Biblia mao ni ang pinaging ang Ginoo makigstorya kanato ug ang pag-ampo mao pod ni ang ginhawa sa atong kalag. No, prayer, the breath of our soul. So that is why kung wala bitatay ginhawa, unsa naman ta? Patay. So prayer is the breath of the soul. Mao gali na di in 1 Thessalonians 5:17 nagaingon, pray without ceasing, pag-ampo sa walay hunong. Tungod kay kung hunong na pag-ampo, patay na ta. And we believe in Matthew 26:41 nagaingon pod nga watch and pray lest you enter into temptation. Kung dili ta mag-ampo, ang atong mind wala diha sa Ginoo. Kung dili bitaw ta mag-ampo kanunay, dali ra kaay ta ma-discourage. Kay ngano atong ginapunting ang atong hunahuna, wala naman sa Ginoo kun dili sa ato ang kaugalingon na. Daghan na kay ta imong problema, dili nakakasabot nga nagsapaw-sapaw na imong mga problema. But you know, when we pray, God is there to help us. And remember, ang atong mga kaaway, di nato makita. So the Lord is really, Jesus is really serious in telling us to watch and pray lest you enter into temptation. Prayer without the word becomes guided by emotion and is like a sailboat without a rudder. Kung ang atong pag-ampo, wala dili pinasigad sa atong balaang kasulatan,
Mura lang siya og emotion lang, nagdala sa emotion na lang, no? Murag walay padulngan. It's like a man without a purpose, no? It's like a sheep without a rudder. Now, the word without personal prayer. So, kung magbasa po ta sa Biblia, sa pulong sa Diyos, o wala po tayo pag-ampo, unsa pod, is lifeless and stale, like a loaf of old bread forgotten at the back of the cupboard. So, ang pag-ampo, bitaw imong matingala ka nga, na kay ampo no niya, di lang ka mo basag Bible, you will not use the verses nga, mga, you not claiming the promises in the Bible. Sige na kagbalik-balik sa imong pag-ampo, pagkadugaan na, murag wala na to'y kuan, murag memorize na lang, usahay kapoy na kaayo, nga gusto na ka matulog, maingon na lang ka nga, Lord, maurag yapon to kung ampo, no? Wala na in-depth, wala na yung ingon nga, kana yung sincere in that prayer, kaya mura na lang siya, routine na lang siya. Pero ang Ginoo dili gusto niya naatay intimate relationship with Him. Yes, ang relasyon, dili ni siya magpadayon kung wala gyoy communication, no? Kinahanglan ta mong ampo sa Ginoo, and we heard or we can hear God's voice through reading His words. Mga kapaglaom, He can speak to our mind via the Holy Spirit as we read and reflect on the written word. God loves when we talk with Him in prayer. Abi ninyo makapaglaom, atong una-huna lang kanang kinahanglan ta mag-ampo, just a form of ritual lang siya. But you know, God is waiting for us to talk to Him. No, God is just there. No fancy words are needed. Dili nang magbalak-balak pagyud ta sa atong pag-ampo. Kundili, He just wants to hear our heart. Mga paglaom, gusto lang niya nga kung unsay naa sa atong kasing-kasing. One time, ang usa ka gamayng bata, nag-ampo siya po, gamay pa man siya, wa man siya kabalo unsaon niya pag-ampo, but kabalo siya unsay ihang need sa iyang naagid siya gusto, no, sa iyang kasing-kasing. So, ang abi ninyo, mga paglaom, iyang ampo, unsa man, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, anto the letter Z. Oy, kuyawa siyang ampo, oy, alphabet man. Nya, nakadungog yung mama, nga naman tumaw man to imong ampo. Ningon siya nga, di man ko kapalo mag-pray, pero kabalo na bito ang Ginoo atoy arrange lang to niyang letters, kabalo na gyud siya unsa kung hunahuna, no? Tagaan pa niya assignment ang Ginoo mo arrange sa letters. But the Lord needs to hear our heart, no? He just wants to hear our heart kung unsa gyud naa sa ato ang kasing-kasing. Dili na gyud kinahanglan nga ato pa yung ibalik-balik, and we have to pray out loud, no, nga makita sa mga tao. Ang Ginoo dili ana, ang yang gusto lang niya, we can go inside our house, padaplin, kita lang gyud intimate prayer with Him, no? And then dili na gyud siya ingon nga no show off, no? Dili nga panghambog nga pag-ampo, kundi just a simple prayer, because the Lord needs to hear us. Kabalo na ba siya unsa atong kinahanglan, but kinahanglan pod nga mo ampo ta sa gani sa iyaha. He just want to have a conversation with us. Simple conversation with our loving Father. And remember, God is a jealous God. Maselos baya siya. And He is real. Maingon tag real. He can hear. He can read our minds. He can answer our prayers. God is real. So, maselos na siya kung mag-ampo ta sa mga idols. Unsa man yung mga idols. Anything that will grab our attention nga ma-divert na atong hunahuna sa Ginoo. So these are idols atong kinabuhi. Ang mga idols baya, they have the mouth, they have the ears, but they cannot speak, they cannot hear. So ato gyud ni permi ginasulti sa mga bata, no? Not bow down to idols, because God is a jealous God. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. When Jesus was upon the earth, He taught His disciples how to pray. Kay naingon ba ang mga disciples, Jesus, unsaon man pag-ampo?
Teach us how to pray because lahi ang imong inampuan. Lahi gyud sa among inampuan nga memorize. No? Ingon sa Ginoo, He directed them to present their daily needs before God and to cast all their care upon Him. And the assurance He gave them that their petition should be heard is assurance also to us. Mabasa nato na sa Steps to Christ, page 93. Katong pagtudlo ni Jesus about sa iyang mga disciples about the Lord's Prayer. Kung isa-isahon bitaw to ninyo makaigsuonan, no? Mga kapaglaom. What is the Lord's Prayer? We acknowledge God, no? Our Father which art in heaven. We acknowledge God as our Father. Kung naatay amahan, dili gyud ta angay mabalak ka. Kay naa gyud tay kadaganan kung unsay mahitabo sa tong kinabuhi. We have a loving Father. Our Father which art in heaven. Hallowed be thy name. Gusto niya nga ato siyang irespetuhon. We should hallow His name. Unsa pagyud? Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Just sample prayer ni Jesus ang gihatag sa iyang mga disipulo. Gitudlo niya sa mga disipulo. Apil na didto ang casting everything to God. Ang daily needs because the Lord will provide our daily needs. Matag-adlaw lang gyud ang sa atong giginahanglan. Kung wisdom, because I have read bitaw ganina, samtang kong garead sa Desire of Ages, gabasa ko. The Lord will give us the wisdom that we need for that moment, not for ugma na pod nga kuan ana kay dili siya gusto nga ma-overwhelm ta. So ang wisdom ang iyang ihatag kanato kana lang pod nga moment nga atong need, no? And then naa didto, forgive us our debts. Kay dili man mo makatubag ang Ginoo sa atong mga pag-ampo kung naay sala nga nibabag, no? Forgive, kinahanglan ta mag-forgive para kita mapasaylo pod sa Ginoo. So the assurance that He gave them sa mga disipulo nga the Lord will answer their prayer. Moopod na sa tuwa karon that God will answer prayer. The Bible is God's voice speaking to us just as surely as though we could hear it with our ears. And if we realize this, with what all would be, we open God's word and with that earnestness, what earnestness would we search His precepts. The reading and contemplation of the scriptures would be regarded as an audience with the infinite one. Makapaglaom, dili basta-basta when the moment we open God's word and we pray, we are already in the audience of the infinite one. So mauna nga usahay, maingon ang uban, ilang gi-underestimate ang prayer bitaw. Na ay usa daw ka bisita sa usa ka church. Bisita siya nga marag I don't talk unsa ba to pastor or leader ba. Niya tagaan siya bahin. Kanang sir, pwede ikaw makaampo? Ingon din siya, ampo lang? Dili speaker? Paglaom bitaw, ampo lang? You know what? Ang kato naghatag nga mensahe og sa iya nga part ingon siya mura siya na-hurt in siya nga, you know, sir, ang speaker it is talking to the audience. Pero ang pag-ampo it is talking to God. Og dili na siya basta-basta. It's really a great privilege. Og dili na it's a humbling experience talking to God. So do not estimate prayer. How may we have a meaningful time with God in His Word, mga kapaglam? Unsaon nato nga ang pagbasa nato sa Biblia meaningful. Dili lang ingon nga dali-dali, no? Jesus is not Lord of our life unless He's also Lord of our time.
Gusto nato ang Ginoo mo ay magdumala sa atong kinabuhi. Pero kamusta ang atong time? Gitagaan ba nato siya time? We can discern the leading of the Holy Spirit better while we study the Word when His voice is not competing with technology that we have already opened before the Word. Mga kapaglaom, this is a reminder to each one of us. Gusto ta nga, pag mata na to sa buntag, we have to read God's Word. Pero kay giuna man nato og open ang ato ang cellphone, na may text dito say naapag yung tawag. So nagbasa bitaw ta pero muli-li na punta dito sa atong cellphone nga. Unsa galit kinsa man to nag-text? Unya pag i-check day nimo dito na naputol na pud imong basa. So our goal should always be to meet with Jesus before starting our day or meeting with others, no? Time alone with God. That's the first thing atong buhaton when we wake up in the morning and before going to sleep. Ang time with God. O ang Ginoo is a jealous God. Remember, kung na atong cellphone nag-compete sa ato ang prayer time, dili maayo ang resulta. Time with Jesus should come before we get distracted using our phones or electronic devices, before we check our emails or social media accounts, and before we engage in work or business. Kaya usahay bitaw, apil be po ko ana usahay nga, magbasa lagi, pero nalagit gitak-ang dito nga munggos, naabay gi luno dito sa washing machine, unya, sige kagbasa, na, imong mind, wala na nakafocus, kay nga no, ako ang munggos dito nga gitak-ang, basin magkuha na to, or nahubsan baka to, or so lakaw na pug ka, ato na pud nimo dito. Ato, let us make it a point nga, before anything else nga atong buhaton, time with God, nga dili ta madisturbo. Morning gihatag ni Pastor Mark Finley when he visited SPUC one time, South Philippine Union Conference. Ako ning gi-take note sa akong cellphone ang prayer life of Jesus. Ingon siya, Jesus have time to pray. No, ang panahon gyud nga mag-ampo si Jesus early in the morning. Unya naapod siya place to pray. Jesus prayed in Gethsemane, so naagid siya lugar nga dito gyud siya magampo. And have a method of prayer. Unsa may method nga magpray si Jesus? Jesus prayed out loud. His disciples heard him. Kay ngano man mo tong mga disciples ingon nga tudluoy pud mi Jesus unsaon pagampo, because nadungga nila ang pagampo ni Jesus. Ngano man nga out loud man nganong isulti man nato og kusog when we pray. Kay ngano man ang atong hunahuna, there's a tendency nga magsigig suroy-suroy, no, when we pray nga silently. No, when we pray silently, our mind wanders. So magsuroy-suroy, so nindot ang pagampo mo na ang gi-share ni Pastor Mark Finley nga nagpahinuklog po na ko bitaw, no, tinuod bit when we pray. Lang tayo, pagkadugay, wala na takabantay, nakatulog na deeta. Bitaw, so we need to pray out loud. So have a place to pray. Now, how can we have a meaningful time with God in prayer? Jesus invites us to ask, but not just to ask. He wants us to seek and to knock. This shows a growing intensity, activity, and earnestness in prayer. When we pray with perseverance, asking in His name and according to His will, He promises to answer. Ang pag-ampo makapaglaom, naagyod no kinasing-kasing. Nga pag-ampo ka ng grabe gyud nga pangayo sa Ginoo. Earnestness, perseverance nga dili gyud kam undang unsa man gyud imuhang plano sa akong kinabuhi Ginoo. Nganong wala pa man nimo ni gi-answer ako ang prayer. You know what? When we are persistent, when we claim God's promises, and we pray according to His will. Meaning, Thy will be done, O Lord. Ang iyahang atong pagampo, iyahan ng tubagon in His own time and in His own way. One time, kaning author sa katong nga libro, kato si Norman Vincent Peale, sa iyahang mga one of his speaking engagement, no,
na ay tao dito sa luyo, nakabantay siya nga, the saddest person in the audience. So, murag, wala pa man siya nagsugod yun ihang bahin. So, niadto siya giduulan niya atong tawo, ingon na itong tawo nga. Abi nimo, Sir Norman, kanang, I have read your books and I have, daghan kay kung pangutanan nimo, I want you to help me. So, ana, siya, sige, unya na lang, pag human ako og istorya dito, no, pag human ako og kanang hatag sa message, ingon niya, pag human sa kong lecture. So, katong tao na nagyon sa likod. But you know what? Pag human sa wali ni Norman Vincent Pell, paglingi yan to, wala naman dito ang tao. So, nangutana siya sa backstage. Asa matong, kisa matong tao dito, kaya wala na ko nakuha iyang ngalan, o asa ba siya nagpuyo, unsa ba iyang cellphone number, telephone number. So, giingnan to sa mga electrician sa likod, sa backstage nga, usa to siya ka-lawyer. So, iyang pag-uli niya dito sa hotel, iyang gitan-out to di sa directory. Nakita niya dito ang number. So, iyang gitawagan ang katong lawyer. Abi ninyo for 15 to 20 minutes ang katong lawyer. Grabe iyang gibuhos niya tanan. Ingon siya nga, grabe iyang kinabuhi. Di siya kabalo kung saon niya manage nga gagubot iyang kinabuhi. Di siya kabalo sa iyang kaugalingon, unsaon na niya, and he is already at the end of the rope. No, gabi na gyud kay niya ka-discourage pagkahuman. Ingon na dayon ni Norman, unsa man imo ning gihatag sa Ginoo tanan, imo ang inagampo ka. Siya nagampo man ko, ako man siya giingnan nga, Lord kani imong buhata, Lord kani. Siya nga, have you prayed nga imo lang gi-cast everything to the Lord? Imo lang gihatag tanan. Lord, I cannot do this. Silbi, surrender everything to God. And the lawyer did. Iyang gisurrender tanan niyang problema. Ang di niya gisurrender niya tanan sa Ginoo. And he received peace that night. Mga kapaglaom, before ko mo end, I want to share to you my personal experience, no? About my mom's prayer. Nga unsa ka iyahang perseverance in prayer. That kanina hitabo 1993 didto sa hospital sa Iligan Sanitarium and Hospital, no, karon gitawag na siya Adventist Medical Center Iligan. Kani nga panahon 1993, third year ko in college in nursing, akong manghod nga sunod nako because we are 4 in the family. Ang akong manghod second year college. So kani nga panahon, ang akong papa na ay siya sakit nga liver cirrhosis. Unya nagkagrabi iyang sitwasyon nga silbi murag nagyud ingon nagyud ang kanang doktor nga dili wala nagyud paglaom, pwede nagyud sila mo gawas kay wala nagyud dili na mulungtad iyang kinabuhi kay wala na paglaom kay terminal nagyud iyang sakit, no? So my father di na siya kaila sa akong mama. Unya, pero wala ko nila gistoryahan ato tungod kay naga-eskwela man ko basin madisturbo ko sa kuang ipag-eskwela. So ang nakabalo ra gyud nga unsa na gyud ka grabe ang sitwasyon sa akong papa. Ako ra yung manghod, ang ikatulo no nga manghod nga si Tonton. Unya akong mama. And you know that evening, nisulod akong mama dito sa CR, iyahag yung gi-open ang faucet. Gilak niya CR, gi-open ang faucet. Unya ni syagit yun siya sa Ginoo. Lord! Lord, not now, Lord! Please, Lord, not now. Na ako'y upat ka anak, Lord. Wala pa gyud nahuman sa ilaha, Lord. Ako lang yung hangyo sa imuha. Ayaw lang yun kuhaa akong husband karon. Wala baya ako'y trabaho, Lord. Unya ako mawala na akong husband, maunsaon man ako ng upat ka mga anak. Lord, ako lang yung hangyo sa imo ha. Just let my 2 children, ang duha lang yun Lord, pahuman na yun sila sa ilang college, okay na. So maong yun na pag-ampo sa kong mama. Dito yun niya gibuhos dito sa CR, nga kusog ang tubig so wala. Pat gabi niyang pag-ampo sa Ginoo iya yung ingon, Lord, please. Abi ninyo, that night, when my mother was sleeping, akong papa iyahang gipukaw, akong manghod nga nagtulog. Isyaton, nakadungog kag na ay nagharana ang mga nurses ton, nagharana sila. Ingon siya nga, wala man pa. Kita raman duha, kung nakita ni Tonton, mga kapaglaom nga, kanang, nakita niya nga, siya nga wala man, pang-usa man imong gistorya, tanaw niya sa oras,
alas 12 sa gabi ingon ni Papa nga na may mga dunggan ako nga kanta gyud nindot kailang kanta. Nanganta sila diri sa atong room. Nindot kailang kanta, nindot kailang blending. Ingon tuntun kinsa siya nga abi na kog mga nurses to ton. Nya unsa pud ilang gikanta pang? Someone is praying for you. Yes, mga makapaglaom. That time, everyone in SPUC is praying for my father. Kaya akong papa usa ka, assistant publishing director dito sa Zamboanga City. So, tanan jud nga mga workers I know, they are praying that time for him. Murag ako la siguro to, wala no kabalog unsa sitwasyon sa akong papa, abi na kog okay ra siya. But you know what? Kato ingon na akong mangod, pa, maayo na jud ka pa, kay nganong giharanaan ka sa mga angels. Yes, grabe gyud ang pasalamat. And you know what? The following day, natingala na lang gyud ang mga nurses o mga doctors nga, hala nga, unsa man ni ang mga vital signs nga nagkaanam, nagkaupos anang gabi una, nga that night na gyud to siya mawala. Nag-improve. And within 1 week, ilan na dahil nagipagawas nila si Papa. You know what? During the last week niya, dito, gi-assign ko sa kong CI dito, nag-atiman sa iya, and my father was really, really happy. Nakita siya sa iyang anak, nga usa ka nurse, student nurse, kay because maogyud na iyahang ambition. Abi ninyo makapaglaom, that night, that day, my mother was really happy nga gi-answer sa Ginoo ang prayer. Pagka-answer sa, nag-uli na sila, ang kinabuhi, murag ni balik sa normal. You know what? I graduated 1995. And then 1996, ni-graduate po ako ang manghod. Nalimot na itong mother na ko sa kuyang prayer ba? Kaya na, murag normal naman tanan. Unya, 1996, pagka September, nag-birthday akong papa, 60th birthday niya. Pagka November, dito na dayon siya among gidala sa hospital. Dito na siya nagpahulay, dito gyud sa Aurora, Zamboanga del Sur nga mao na ang first district namo with Pastor Mamak. Abi ninyo, during dito nga time ingon sige nami og kanang recall ba about God's miracle, the answered prayer. Ingon na yung nag-ingon mi sa akong mama nga, ma, ngano naman kana raman imong ampo no nga duha ra gyud kay gi-share man ni mama nga unsa iyang struggle with her prayer nga dito sa CR nga nangayon siya, Lord, pahuman na ra gyud akong duha ka anak, Lord. And the Lord answered her prayer. Kay ngano na-graduate ko, nag-graduate akong manghod, and then nagpahulay si Papa. Ingon namo nganong duha ra man imong giampo, mang anong wala man gikompleto na lang. But you know what? God really answered our prayer. Yes, makapaglaom sa akong mama pud nga side, February 14, naapod siya na pud. Ingon na pud namo, Lord, unsa naman ni Lord? Wala na si Papa karon, wala na pud kuhaon na pud nimo si Mama. Pag ingon sa doktor nga 5 months to live na lang siya, pati na namong hilak. Lord, ani unsa naman ni Lord? But you know, a doctor nga Adventist doctor, si Dr. Sweet Sabiliena, ingon siya, ngano mo hilak man mo, Joy? Kabalo ba mo sa sitwasyon sa inyong mama? Yes, pila na edad sa inyong mama? Mag-74 na, Dok. Na, you should be thankful. You should be thankful nga, mag-74 na siya kay naa siya congenital heart defect, naa siya bustot ang kasing-kasing, ang lifespan ana 30 to 50 years lang na siya. Pero karon 74. You should be thankful. And you know what? Katong padulong na sa last days ni Mama, makita na gyud namo nga nakuingon siya, Joy, Nildo, ayaw ra mo kabalakan ako because he was naa siya sa amoa dito sa Cagayan de Oro that time. Ingon siya, ayaw nagkabalakan ako because God has already answered my prayer. Kamong tanan na plaster na sa Ginoo, you have your own families, giplaster mo sa trabaho sa atong denomination. Wala na jud koy angay ikabalaka because the Lord is with me. The Lord has answered my prayer. And you know, when my mother died, mga kapaglaom, in the hospital, wala gyud nay, bisig isa na lang gyud kaluha ang niaga sa iyang mata. Grabe gyud kaayo ka. Strong akong mama ba nga, wala gyud siya nagpatulo siyang luha. Nga, when in fact, kaming tanan ato ng hilak, even over the phone lang. Makapaglaom, grabe ang faith sa akong mother. And she was happy because tungod sa iyang pagtuo, tungod sa iyang pag-persevere in her prayer,
the Lord has granted her prayer. Mga kapaglaom, this is our last picture with Mama when kaning during sa Mother's Day. Unya, ingon diri sa Matthew 21:22. Ingon sa and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Maura gyud na kung magtuo ta sa tong pag-ampo and we claim God's promise ug ato gyud ning iampo di tanan atong tanan nga mga anxiety, tanan nga kaguol, tanan nga mga problema, tanan gyud ihatag gyud full or complete surrender to God. Just as Jesus said in his prayer dito sa Gethsemane, your will be done, not mine. Iyahag yung full surrender sa Ginoo. Everything will go on as smoothly lang yun nga. By God's grace lang yun, tanan iplastar sa Ginoo. And the Lord will answer it in His own time, in His own way. And the Lord is there ready to receive us. Ready to hug us sa mga panahon nga lowest moment nato sa tong kinabuhi. Ready to answer our prayer. And He welcome us with open arms. He just says, come. Jesus is always there for us, mga kapaglaom. Kung unsa ato ang mga challenges karon, nga ato ang na-experience, nga di nato masabtan atong kinabuhi, nabatay sakit, ang atong mga anak, di nato makontrol sa gadgets, ang atong panimalay, ang ato ang spouses, atong bana, ato ang mga dili ba naibingkil, but we just trust everything to God in prayer because it is a privilege to be talking to God. He is our Father, iyatang mga anak, ug dili nga gusto kita niya pasagdan. We just have to reach His hand because He is the open arms na siya sa ato, ready lang yun na anytime, mga kapaglaom. So mo ni akong buhi nga pag-ampo sa matag usa kanato karon. Let us remember the power of prayer, and it is in constant connection with God. Mag-ampo ta, mga kapaglaom. Akong langit no namong amahan, nagtakna Ginoo sa kagabion, puno kami sa kalipay ug pagpasalamat tungod sa imong kaayo. Salamat kay Ginoo sa mga pulo nga among nadunggan, nga you are always there for us. Bisan tuod ang mga kasanatian sa among kinabuhi, di na mo masabtan, pero naajud ka, you are in control. We just have to submit everything to you because you will answer our prayer in your time and in your own way. Wala gid mi angay ibalaka. Ginoo, amo na gina-claim imong mga promises karong gabi una ug hinaot nga ikaw mga bless sa tanan nga nagpaminaw karon. Nagasubaybay niyang tulumanon sa Harvest 2025, celebrating God's love and care. Ug unta, Ginoo, nga ikaw magadungog sa ilahang mga pag-ampo. Salamat kay Ginoo sa tanan. Salamat nga ikaw magapasaylo sa mga sala. Ug salamat kaayo sa imong gugma nga walay paglubad. In Jesus' powerful name we pray. Amen. You're watching the Hope Channel.